Humagupit ang talam at agad bumulagta ang isang mutated starving wolf, nag-flash ang EXP-80, pero simula pa lang ito. Walang awang pinaghahampas ni Suming ang mga sumugod na kalaban hanggang sa tumilapon ang 10 sa ere, na nagbigay ng dagdag na EXP-800. Hindi nagtagal, sa ilalim ng 9:30 ng umaga, nakatayo na siya ng may mapanganib ng ngiti hawak ang kanyang sandata. Ang resulta, you have slain 100 starving wolves, at limpak na EXP-8000, kalmado lang siya, tila pampainit pa lang ang madugong umagang ito. Sa layo ng abot ng draw sword slash, sisiw lang ang mga halimaw na to, kumpiyansang bulong ni Suming habang nakahawak sa kanyang espada. Tahimik niyang inipon ang puwersa sa talam, matalas ang tingin habang inaasinta ang mga kalaban, lock on to target. Sa isang iglap, success, naglaho ang mga lobo at naging particle sa hangin. Napangiti siya ng mayabang habang bumalat ang gintong liwanag, level up to siyam, nakuha pa niya ang titulong, Legend of the Starving Wolf, tunay na halimaw sa grind. Tumalas ang tingin ni Suming, puno ng determinasyon, sa isang iglap, humiyaw siya ng unleash, kasabay ng buong lakas na pagwasiwas ng kanyang espada. Bumulusok ang isang dambuhalang asul na enerhiya na parang karit ni kamatayan. Walang kawala ang mga starving wolves, para silang mga manikang tumilapon sa ere dahil sa tindi ng impact. Nilamon ng nakakabulag na liwanag ang buong paligid, isang tira lang, ubos ang kalaban, ganito kalupit ang kanyang tunay na lakas. Nanlaki ang mga mata ni Suming sa gulat, pasado 8:30 ng umaga nang biglang may sumabog sa kanyang harapan, mula sa makapal na usok, isang dambuhalang anino ang umatake. May nagliliyab itong pulang mga mata at nakakatakot na aura. Hindi ito ordinaryong lobo, ito ang Wolf King Leader, level 10, tapos na ang madaling farming, kailangan na niyang magseryoso dahil ang mismong boss na ang nagpakita upang hamanin siya. Dikit ang kamao at buo ang loob, team formation complete, handa na ang lahat, mula sa may hawak ng kalasag hanggang sa mga support sa likuran. Let's go, sigaw nila sabay sugod. Hindi nagpatinag ang grupo sa dami ng kalaban, counter-attack, utos ng leader habang nagkakagulo sa battlefield. Kumapit sila sa pag-asang parating na ang main force, sa huli, isang malakas na hiyaw, ang umalingaw-ngaw kasabay ng gigil na hataw ng espada para tapusin ang laban. Buong puwersang itinarak ng binata ang kanyang espada sa dambuhalang halimaw habang nakahandusay ang kanyang kasama. Pagkatapos ng final blow, gulat ang rumehistro sa kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala nang biglang magsulputan ang mga EXP dagdag sa paligid. Isang notification ang lumutang successfully killed mutated field mouse, unti-unting naglaho at naging asul na pixels ang katawan ng kalaban. Sa wakas, tapos na ang laban at nakuha na nila ang inaasam na rewards. Sa wakas, napatay din natin ang special monster, sigaw ng grupo habang nagbubunyi, kampante silang kaya na nilang higaitan ang misteryosong, first kill, player ngayong dumating na ang kanilang main force. Tuwang-tuwa pa ang isa nilang kasama dahil finally ay nag-level up na siya. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin, nangyari na naman, gulat na sigaw ng isa. Bumulaga ang isang system announcement, ang level 9 na fisherman ay muling nakasungkit ng first kill sa isang boss monster at nakuha ang titulong Boss of Bosses. Wasak ang kanilang kumpiyansa. Isang level 9 na fisherman, hindi makapaniwala ang lahat, paano naging ganito kalakas ang isang simpleng life profession. Pero 10 minutes ago, nasaksihan ang katotohanan, humagupit ang isang dambuhalang asul na enerhiya na yumanig sa buong kagubatan. Walang kawala ang boss monster sa bagsik ng atake. Nagliparan ng mga bato at debris habang nababawasan ng malaki ang HP bar ng halimaw, ito ang nakakagimbal na lakas ng mangingisdang hindi inakala ng marami. Bumulusok ang binata at buong lakas na tinaga ang Wolf King, dahilan upang sumabog ang dugo nito. Huwag kang magmayabang porket boss ka, pang-aasar niya habang nakatingin mula sa itaas ng may mapanganib na ngiti, ang kalaban mo. Biglang humampas ang isang dambuhalang beam ng asul na enerhiya mula sa langit. Nilamon ng nakakabulag na liwanag ang halimaw at yumanig ang buong paligid, sa tindi ng impact, durog ang kalaban at tapos agad ang laban.
Naubos ang lahat ng lakas natin sa mga gutom na lobo, hingal na reklamo ng blonde na lalaki habang nakatayo sa gitna ng usok at mga bangkay, akala nila ay tapos na ang hirap, ngunit biglang humagupit ang isang madugong atake na yumanig sa paligid. Sa huli, isang gintong notification ang kuminang, Silverback Wolf King slain, kasabay ng pag-abot niya sa level 10 at pagkuha ng mga rare items, nabunyag ang pinakamalaking sikreto sa lahat, ang misteryosong manlalaro ay isa palang reincarnator. Buti na lang dumating ang attack boost scroll, kundi wiped out na sana tayo, pasalamat ng kasama. Pero nang gagalaiti si Yang Ding, bug ba to? Paanong naka-level siyam na agad ang isang fisherman? Sigaw niya sabay balibag ng kanyang walang kwentang machete. Sising-sisi siya dahil kung hindi siya na-scam ng batang yun sa weapon shop, sana ay naka-silver grade weapon na siya ngayon at hindi nagtitiis sa sandatang walang damage. Swerte lang ang Lokong yun, pampalubag-loob na lang ng kanyang kasama. Tumahimik kayo, mga walang silbi, bulyo ni Brother Ding habang nanggagalaiti sa galit, siya ang sum-alo ng lahat ng damage mula sa mga lobo, pero dahil hati-hati sa EXP, level 2 pa rin siya habang ang iba ay nakikinabang lang. Lalo siyang nabad trip nang maalala ang batang nanloko sa kanya. Kapag nagpang-abot kami ng pesteng yun, tatapusin ko siya, banta niya habang kuyom ang kamao. Desidido siyang gawing target practice ang bata para mailabas ang sama ng loob niya. Nandito na, bulong ni Suming habang nakatingin sa gintong notification. Sa wakas, level 10 na siya at na-trigger na ang inaasam na beginner class change quest. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang maalala ang nakaraan. Sa dati niyang buhay, huli na nang makuha niya ito, kaya't napakahirap na i-rank dungeon ang kinailangan niyang harapin. Pero ngayon, hawak na niya ang kalamangan, ito na ang gintong oportunidad upang baguhin ang kanyang tadhana at higaitan ang lakas na meron siya noon. Noon, kinailangan ko pang mag-grind hanggang level 15 bago makapag-class change, kaya sayang ang mga rewards, mapait na inalala ng binata, pero iba na ang ihip ng hangin ngayon. Dahil level 10 na siya sa loob ng Novice Dungeon, agad lumabas ang hamon, kill the Guardian of the Red Rock Cave. Napangiti siya nang makita ang lokasyon sa Wild Tide Forest, nasa teritoryo ko lang pala, kampante niyang sabi. Sisiw na lang ito kumpara dati, hawak na niya ang kanyang kapalaran. Agility lang ang susi, ngisi ng binata, sabay buhos ng lahat ng stats dito. Bumulaga ang resulta, lagpas 100 na ang kanyang agility at nakuha pa ang god tier skill na, Sword Martial Master, kaya na niyang gamitin ang kahit anong espada, anuman ang level. Samantala, sa meeting room ng First Academy, nagkakagulo ang mga opisyal habang sinusuri ang rankings. Principal, parang may mali, nagtatakang ulat nila. Hindi nila alam, ang tunay na halimaw ay wala sa listahan. Nasaan na ang pambato nating si Suming? Nag-aalalang tanong ni Principal Wang habang tinititigan ang mga screen. Paliwanag ng kanyang kasama, nakuha nga ni Suming ang First Blood title, pero nakakapagtakang wala ito sa top 500 rankings kahit siksik sa lakas at 10 star attributes. Blag, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang galit na si Vice Mayor Ann Ranling. Ipaliwanag mo to, Principal Wang, sigaw niya, ipinagmalaki mo ang estudyanteng ito, pero bakit ganito ang ipinakitang data sa Novice Dungeon? Wala sa listahan ang pinagmamalaki mong si Suming, bulyo ni Vice Mayor Ann habang nanginginig sa kaba si Principal Wang. Sword controller kasi siya, kaya mahina pa sa simula, pangingatwiran ng principal, pero hindi ito tinanggap ng ginang. Sinungaling, ginagamit mo lang siya para makakuha ng tokens, nang gagalaiti niyang sigaw. Agad niyang inilabas ang profile ni Yanzi at Zhang Tang, sila ang tunay na may pag-asa at nasa rangkang, hindi ang estudyanteng yun. Napalunok na lang si Principal Wang sa tindi ng tensyon. Dalawa na lang ang ibibigay kong tokens, sanggal ni Vice Mayor Ann bago ihagis ang mabigat na banta. Kapag naging kulelat muli ang eskwelahan, tuluyan na silang sisibakin sa Heavenly Tower Council sa susunod na taon. Hindi na nakahirit si Principal Wang nang talikuran siya ng ginang. Naiwan siyang nakatulala, mahigpit na hawak ang 2 token. Akala ko madadagdagan kami ng slot dahil sa 10 star talent ni Suming, bulong niya ng may halong pait at panghihinayang, pero sa huli, nabawasan pa kami ng isa. Suming, huwag mo akong bibiguin, paipangdasal ni Principal Wang habang tumutulo ang pawis sa kaba.
Nakasalalay sa binata ang kinabukasan ng kanilang paaralan at ang natitirang mga token. Sa kabilang banda, mabilis na tinahak ni Suming ang dilim patungo sa Red Rock Cave. Swabing nakaiwas siya sa mga halimaw at ligtas na nakarating sa destinasyon. Ayon sa mapa, dito na yun, bulong niya, handa na siyang harapin ang misyon, habang walang kamalay-malay sa bigat na inaasahan sa kanya ng principal. Sa nakaraan kong buhay, hindi ko kailanman napasok ang lugar na ito, bulong ni Suming habang maingat na tinataya ang madilim na kuweba. Walang kasiguraduhan kung anong klaseng panganib ang nag-aabang. Blag, biglang yumanig ang lupa at mula sa usok ay sumulpot ang isang mabangis na nilalang, ang level 6 na gold digging goblin. Nanlisik ang mga mata ng halimaw, handang umatake, pero imbes na umatras, nanatiling kalmado at matalas ang tingin ni Suming, handang-handa sa anumang sorpresa ng bagong dungeon na ito. Goblin, gulat na ungol ng halimaw, akmang sisiga para alertuhan ang buong kuweba. Pero huli na ang lahat, bago pa ito makabuelo, mabilis pa sa kidlat na sumugod si Suming. Sa isang malupit at walang awang slash ng kanyang espada, agad tumalsik ang dugo at bumagsak ang walang buhay na katawan ng goblin. Swabing lumapag ang binata sa itaas ng bato, hindi kita hahayaang tumawag ng resback, malamig niyang bulong habang pinagmamasdan ang tahimik na paligid. Ano? Gulat na reaksyon ni Suming nang biglang mag-flash ang system warning, triggered goblin mode. Naramdaman niya ang pagyanig ng lupa kasabay ng mabibigat na yabag. Mula sa dilim, dahan-daang lumabas ang isang dambuhalang goblin, na sinusundan ng tila walang katapusang hukbo ng mga halimaw. Nanlisik ang mga mata ni Suming at humigpit ang hawak sa espada, mukhang hindi magiging madali ang first-class change task na to gaya ng inakala ko, bulong niya habang handang harapin ang delubyo. Lahat ng goblins sa Red Rock Cave, lulusab na, babala ng sistema habang nag-activate ang goblin mode. Tila nabaliw ang mga halimaw, nanlilisik ang mga mata at tulo-laway na sumugod ng sabay-sabay. Sa sobrang bangis at gore ng eksena, natatakpan na ito ng danger stamp. Imbes na umatras sa nakakapangilabot na horde, mas lalo pang tumapang si Suming, humigpit ang hawak niya sa espada, handang harapin at ubusin ang delubyong papalapit sa kanya. Buong tapang na sumugod ang binata sa kumpol ng mga kalaban, alam niyang mababa ang level ng mga ito, ngunit delikado pa rin dahil sa sobrang dami nila. Habang nakikipagbuno, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, kakayanin kaya ng durability ng kanyang espada ang walang humpay na bakbakan. Ngunit bigla siyang natigilan, isang nakahihindik na anino ang bumalat sa kanya, sa kanyang likuran. Bumungad ang isang dambuhalang halimaw na may nagliliyab na mga mata, handang-handa siyang durugin anumang oras. Dumagundong ang paligid sa lakas ng hampas ng dambuhalang halimaw. Napilitang tumalon si Suming, ngunit bitag pala ito, habang nasa ere, bigla siyang pinaulanan ng mga palaso ng mga nakatagong archer. Matalino ang mga ito, isip niya habang mabilis na sinasangga ang mga atake gamit ang kanyang espada. Alam nilang mahirap gumawa ng evasive adjustments kapag nakalutang, sa kabila ng daplis sa balikat at dugong tumutulo, nanatiling matalas ang kanyang mata, hindi lang lakas ang kalaban niya, kundi pati estratehiya. Walang humpay ang pagsugod ng mga goblin, sa isang iglap, gamit ang kanyang Divine Shadow Step, mabilis na umiwas ang binata at tinaga ang mga kalaban, tumilapon ang mga ito sa lakas ng kanyang espada. Ngunit napangiwi siya nang makitang mabilis na nauubos ang kanyang mana, hindi pa sapat ang MP ko sa early game para gamitin ang skill na ito ng matagal, bulong niya sa sarili. Ang masaklap pa, hindi lang mga ordinaryong halimaw ang kaharap niya, nakaabang ang isang dambuhalang elite goblin na uhaw sa dugo. Dahil kulang pa ako sa skills ngayong early game, mahirap silang tapatan ng head-on, sa isip ni Suming habang pinalilibutan ng mga goblin. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ngumisi lang siya, kung hindi kaya sa purong lakas, ay dadaan niya sa diskarte, kailangan ko lang maging mas flexible. Sa isang iglap, mabilis siyang gumalaw at umiwas sa mga atake. Hindi siya basta sumusugod, naghihintay siya ng tamang tiyempo, ilag muna bilang respeto, biro niya sa sarili habang muling sumusuong sa panganib. Mabilis na tumakbo si Suming patungo sa isang makipot na lagusan. Ito ang kanyang plano, dalhin sila sa lugar kung saan mawawala ng silbi ang kanilang dami, naguluhan ng mga goblin nang bigla siyang mawala, kaya't dali-dali silang sumunod sa bitag, nakasandal sa pader at nag-aabang,
Hindi ininda ng binata ang nakatarak na palaso sa kanyang balikat, sa halip, sumilay ang isang mapanganib na ngiti sa kanyang labi. "Come at me, little cuties," pang-aasar niya, handa nang tapusin ang laban.